kung kailan ka naman, saka nakakita. Wala nang gagamit ng internet. Kaya na yung kay Doc eh. Nag-start na ako mag-record. Minsan, sa mga sandaling ito'y halos walang pagsindan ang aking kasiyahan. Lubos akong nagpapasalamat sa buong may kapal dahil ika'y nasumpungan. Pangako, Pero pag Goldilocks mahal. Saan ba yan? ikaw lamang ang mamahalin at aalagaan ngayon at kailanman. Hanggang sa huling hibla ng aking hininga dito sa sanlibutan. O diba? Mas dama ang kilig at tamis ng bawat salita kung ito'y sinasambit sa ating sariling wika. Wika ng Filipino, tagapagbuklod ng lahing Pilipino. Isang pagpupugay na iwanan ng wikang pambansa mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Ang hindi Bago ko lang. bago pag ang pagmamahal sa bayan ang namayan. Magmahal sa sariling wika Magkaiba. ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Kinalimutan ang sarili, kinalimutan ang tako, kinalimutan ang mga panakit, kinalimutan ang bago. Pag ang pagmamahal sa bayan ang namayani sa puso at isipan, kahit ilang siglo pa ang dumaan, Ayoko yan. katakilaan Isa ko ibang kutsara. di malilimutan. Kaisa ang DZMM sa paggunita sa araw ng ating mga bayani. Wala akong calcium. Kaya yung ingay. Kahapon narinig ang boses yung unload na sa ano, yung record ko eh. Susurpi! Pangnegosyo sa pangnegosyo. Kanina, ang ating paksa ay trabaho. Ngayon, ang paksa naman natin, pagnenegosyo. Eh sabi nga ng mga bisita natin, di ba, dapat magnegosyo. Kahit kanina, no, sabi nung taga POEA at Dole, mas maganda pa rin magnegosyo. Ikaw ang sarili mong boss kaysa sa maging empleyado. Maunlad ka Pilipino, mayaman ka Pilipinas. Jean Castañeda po, pansamantalang humahalili sa ating kaibigan at idol na si Carl Balita. Na ano ba, nagnenegosyo ba si Carl? Kayo wala dito ngayon. Malamang nagnenegosyo pa rin. Sa ibang bansa, nasa ibang bansa, ayun, nasa Jakarta daw po si Carl. At I'm sure, pagbalik po noon, meron na namang pasalubong na mga kwento, mga pagkakakitaan, mga bago niyang natutunan sa kanyang paglalakbay. Pero next week yun sa kanyang pagbabalik. Sa ngayon, negosyo, dagdag kita, dagdag pagkakakitaan. Saan nga ba tayo pwedeng kumita? Ano nga bang pwede nating pagkakitaan? Yan po ang aalamin natin ngayon. At ang atin pong paksa ngayon ay, Kain mo siya yung naku, sarap. Malinis yan. magkano kakalaki ang pwede mong kitain dito sa pagbo-broker? Ayan. Yung pag-real estate broker. Alam niyo po, yan yung po yung mga magbebenta ka ng bahay, magbebenta ka ng condo unit, magbebenta ka ng lupa. Aba, malaki yung komisyon dyan ha. Alamin natin kung gaano nga ba kalaki at madali bang negosyo ito. Madali ba itong maging pagkakitaan. Syempre po, ang atin pong iimbitahin lagi naman ang mga bisita po dito sa DZMM mga eksperto at maliban pa sa magagaling very generous ika nga. Gusto nilang ibahagi po sa ating mga manonood at mga tagapakinig
kung paano natin magagawa itong kanilang ginagawa at nang tayo rin naman kumita. Ang atin pong bisita ngayon, parang ang dami-dami niyang mga pinagkakaabalahan. Ayan. Si Dr. Mary Gauso. Okay, siya po ay optometrist din po kayo, di ba? Ayun, kasi nga suki rin namin sa Salamat Doc. Sabi ko nga, pamilyar si Dr. Mary. At maliban pa po, ito ngayon ko lang nalaman. Maliban pa sa pagiging optometrist, doktora, ay may license broker din po, license appraiser and a license consultant. Naku, ano ang ibig sabihin ng licensed consultant? Ang licensed consultant ho, sa buong Pilipinas, mga less than 100 lang ho kami. So we do mga feasibility studies. Halimbawa, meron kang lupa na 20 hectares, gusto mong malaman kung ano ang highest and best use ng property. So ito yung ginagawa naming study para malaman kung ano yun highest and best yun. Dapat ba natin gawing subdivision? Dapat ba natin gawing commercial? O dapat ba natin gawing memorial? So kami yung gumagawa ng study kung anong market behavior, ano spending power ng tao doon, ano yung population, ano po yung mga ganun po. So we recommend kung ano yung magandang pwedeng gawin din sa property po. Ayun. At bakit naman, Dr. Mary? Syempre, di ba, kayo ay optometrist. Ang laki na ng kita ng optometrist. Pero nag-broker pa rin po kayo. Yes, kasi nun ang parents mo namin mahilig mag-invest sa real estate. So, pag-graduate ko ng optometry, pagtapos ko makakuha ng license, sabi ng dad ko is mag-aral ka naman ng real estate para at least meron isang nakakaintindi sa family. So after ko mag-aral, nakabenta, nakatikim ho ng komisyon, nawili na po. Sige nga, magkano ho yung unang-unang komisyon nyo? Ang unang benta ko po, nasa 32 million Wow, ang laki naman yun. Unang benta lang yun. Opo, kaya ilang percent? 3%? 3% ho during the time. And that was 18 years ago. Then 18 years in practice na po kasi ako. Wow, wala sa mukha. So, ano doktora yun? 32M times 3% po. So, mga 900,000. Wow, talaga ho. Ay, gano'ng katagal nyo kong tinrabaho? Yung bentahan. Medyo mga 2-3 buwan din po na trinabaho. Dahil yung process ho on real estate, siyempre yun, prospecting, ocular, follow-up. So, it takes about 2 to 3 months ho bago na-consummate yung deal. Pero kahit na ho, 900,000 sabi nyo? Po. O, biro nyo sa 3 buwan, di parang 300,000 a month ang kinita ninyo? Parang, pero hindi naman... Hanapin yung ano na yun. Opo, pero hindi naman lahat ng pagkakataon siguro. Alam mo, blessing lang talaga din ni Lord yun. Po. O, kanina, doktora, naumpisahan nyo na. Ano nga ba yung proseso ng pagbebenta? Itong babanggitin yung proseso, sa kahit na ano kung binibenta mo, hindi lang bahay, lupa, o condo unit, pwede natin i-apply? Yes. Ang proseso ko kasi, napaka-importante yung due diligence. When we say due diligence po, kailangan alam natin yung mga tungkol sa papeles, kung sino yung may-ari, kung yung may-ari ba ay walang utang sa labas, kung wala ho bang naghahabol, kung itong titulo na to is tama ba itong tinutukoy niya na property, kung itong property ho ba na to is walang encroachment, so itong property ba to walang naghahabol na bangko or utang sa labas, so sila ba yung legitimate owner, bayad ba yung amilyar nito. So bilang broker, trabaho nyo rin palang alamin yun, ano? Yes, kasi we are also accountable to both our seller and our buyer. We have to protect our buyer. Siyempre, license ho tayo and we are we take our oath sa PRC. So, siyempre yung code of ethics that we have to protect our client, kung ano yung mga duties and responsibility as broker, and as appraiser and as a consultant, tatlong lisensya natin. Pang-apat po yung optometrist. Galing nyo naman. Kaya... So yung una, sabi nyo, due diligence. I-research mo yung mga papeles, lahat dapat nakaayos. Yes. Ano pong sunod? Kailangan i-trace back mo rin siya kung sino yung owner before. Kung dati ba, meron bang naghahabol, kung clean title ba siya. So kung meron bang mga mortgage
leads or outside na naghahabol or yung mga tagapagmana baka may naghahabol doon sa mga paglipat, may questionable yung pag-transfer ng title. So, doktora, hindi ka pala pwedeng umasa na lang sa sasabihin sa'yo nung may-ari ng property. Yes, kasi there's such a thing that buyers beware. So once na hindi mo ginawa yung part mo at binili mo, so ang negligence nun is yung buyer na. Kasi you must have all the time to check before you proceed with the actual selling or actual acquisition of the property. O tapos pagkatapos nun, may binabanggit kayo kaninang prospecting? Paano? Yes, prospecting. Halimbawa, meron ka isang property. So, syempre, kailangan tignan mo kung sino kaya dapat alukan nito. So, anong profile ng kliyente na dapat mong alukan nito. So, hindi lang basta yun, alam mo yung property. So, iaalok mo dun sa mga hindi naman nangangailangan ng ganun. So, yun yung prospecting. So, at least, you prospect on the list. Then, from the list, you explore. From after you explore, you invite the client for a viewing, for tripping. So doon na, so at least narrow list na yung kliyente. From there, siyempre importante yung follow up, no? Doon minsan mahina ang mga kasamahan natin or even sometimes I admit kasi sa dami minsan ng mga tawag, so minsan hindi na talaga din na-follow, kunyari hindi nagustuhan ng kliyente, and of course we need to offer another property, so yung mga bagay na ganun. O yan, kung may mga tanong ko kayo ha, sa pagbebenta, kasi pagbebenta talaga itong pagbabroker, ano? Yes, So, pagbibenta. nag-text po kayo sa amin o kung kailangan nyo ng advice, o ayan ha, free advice na Yes. mula kay Doktora Mary Gauso. Ayan, mag-text po kayo, DZMM Space React, ang inyong mensahe, pangalat lugar, padala po sa 2366, pwede nyo rin po ako i-tweet at Jane Castaneda. So, Doktora, ang importante rin pala yung pag-identify ng bebentahan. Kasi Yes. kung hindi, sayang nga naman ang pagod mo, no? Yes, yan ang isa sa mga bagay na dapat na alam ng isang broker or isang salesman na itong property nauukma ba dun sa kukuha. No? So, Kaya dapat, kunyari, nagbebenta ka ng kotse. Yung halaga ng kotse, 5 milyon, yung binibentahan mo, ang sweldo lang, ay magkano lang. Tama. So, di ba, maling, hindi match. tama, kasi real estate is purely matchmaking din eh. So, may naghahanap, may nagbebenta. So, ganon. Iba pa naman, iba rin yung appraisal, no? Yung appraisal na process na isa din sa mga madalas na ginagamit sa mga loan. Kung halimbawa magmo-mortgage yung kliyente, and even up to the court, no? We also defend value sa court. Ng property. Halimbawa may dispute, no? Sa the corporation, magde-dissolve. So they need to a third-party appraiser to give valuation on how much the property. Okay. O, Doktora, kayo po ay professor din sa LaSalle, St. Benilde. Ano po? Apo. Okay. For Real Estate Property Management and Appraisal and President ng Real Estate Hub. Doon po sa inyong kumpanya, magkano ang average na kinikita ng mga brokers po ninyo? Sa amin Kunwari, baguhan, di ba? Kasi baka yung iba sanay na, di ba? Siyempre, marami nang sabi nyo nga prospects. Pero kung bagong salta ka, magkanong kikitain mo sa isang buwan on the average? Definitely, it's more than double dun sa regular salary, no? Na basic salary ng isang empleyado. So, it all depends kung gaano rin kasipag yung broker at kung gaano rin ka-diskarte. Minsan masipag pero minsan kulang sa diskarte. Ano ibig yung sabihin? Sometimes may mga bagay na dapat may halong kung paano mo siya ibebenta. Minsan, di ba, kung mapapansin niyo po, mas pinapangit yung lote, pero kung ginawan mo na istorya, the property is 20 meters away from ganito, may nearby na school, it's the population is ganon, mga ganon po, di ba? So sometimes it looks attractive. So we also do those things na para mapaganda natin and ma-attract yung mga buyer. Ano mga tips nyo, Doktora? Anong mga storya, ika nga, ano yung pwede mong i-angulo, no? Doon sa binibenta mo para mas maging attractive siya doon sa bumibili. Siguro basic, dapat talagang may knowledge, may know-how, no? So talagang dapat umattend din sila sa mga seminars na pinoprovide ng mga iba-ibang association, kagaya ng PAREB, kagaya ng REBAP, kagaya ng PhilRes, kagaya ng Parks, no? So ito yung mga service provider. So syempre, at the end of the day, kailangan competent ka rin dun sa project na
hawak So, mo research at saka niya. kung ano yung binibenta mo na property. So, pagka hindi ka well-known sa ating mga binibenta, lalo-lalo na mga basic terminology, mahirap din, no? So, I would suggest really that kung meron mga nagbabalak na maging real estate broker, so, dapat lang na mag-review po, mag-aral, then, para nakakaintindi. So, when you have client, you are competent to describe and to explain yung mga dapat na malaman ng buyer through the broker. Okay, ang isa pang bisita natin, maliban pa po kay Dr. Mary, ay si Mr. Julius Topacio, licensed real estate broker at Creba Past Chairman. Hi, sir. Hi, good evening. Julius, si Sir Julius. Ayan, kapangalan niyo si Julius Babaw. O sir, ilang taon na po kayong real estate broker? Real estate broker, mga 13 years. 13? 13 years. Aba, matagal na. Eh, tinatanong ko kanina kay Dr. Mary, magkano yung unang-una niyang komisyon? Kayo, Kung commission yung nagre-review pa ako sa for license broker, nagkataon naman na benta ko yung property. Yung property sa industrial park sa Batangas. Pero binigyan ako ng commission, both the buyer and the seller. That was my first commission. swerte niyo naman, bakit parehong nagbigay ng komisyon? Usually yung seller lang, di ba? Yung kasing seller owns the lot na right of way ng industrial park na itatayo. So sa tuwa kasi nung buyer, dahil hindi niya mabili yun, Wala siya kayong right of way. wala siya right of way. Dahil sa inyo, nabigyan siya. Nabigyan siya because the seller is a friend of mine. Matagal na ba siyang kumukuha ng right of way? Ayaw siya bigyan. Ang dami na niyang ginamit ng politikong tao, hindi niya mabili yung property. Ano naman ang magic na ginawa ninyo? Well, Nabenta patience and perseverance kasi syempre kailangan naman talaga nung seller. Kasi pag hindi na ibili, nabenta yun, nung friend ko, either nakalubog siya o nakaangat siya to sa total property. In short, maapektuhan din siya. So I was able to convince the owner na ibenta na niya. Magkano kinita niyo, sir? So, at that time, Anong taon po ito? well, 1986. Magkano? Nagkaroon ng financial EDSA crisis. Revolution. No. Teka, 86. mali yata ako, 19... Senior moments po. By the way, I have to correct, no, I'm the past VP, Vice President sa CREBA on International Affairs. Ayun. Oo, kasi ang chairman kasi ng CREBA since the time na talagang iisa lang yan. Talaga, Si Tony Serrano. Hanggang ngayon. Hindi, tapos napalitan siya ni Mr. Charlie Gorayev. So, si Mr. Charlie Gorayev na ngayon. So, pangalawang chairman pa lang ho yun. Kaya baka magalit sa akin si Mr. Gorayev. Ay, magkano po yung inyong unang-unang komisyon? Siguro po that time 120, so mga 240 po kasi 120,000 yung aking naging commission dun sa seller, at the same time 120,000 dun sa buyer. So that time Ay, gaano katagal niyo kung inano yun? Kumbaga, kinarir. ano po yun, nagre-review po ako, libre lahat po yung mga photocopies ng mga reviewers ng mga kasama ko, pati merienda. Ba? 1997 mo pala, I remember that. 1997. Kasi that was a time na nagkaroon ng Asian financial crisis. Nung pumusta naman ako, tapos nagbagsakan naman yung wala naman nagbebenta ng property. Ako din yung, rin mo pala na timing, no? Pagdating sa real estate. Ayan, ang susunod po nating bisita, si Miss Margaret Gao. Tama po? Licensed real estate broker. Tama ba to? Past National President ng REBAP. Opo. REBAP Real Estate Broker Association of the Philippines at chairman ng REHAB. Tama po? Yes, ma'am. So kasamahan niyo si Dr. Mary. Kapatid ko po. Sister po. Aba, magkapatid. Kaya pala parehong Gao. So, kala ko typo error to. Sino ang mas matanda? Ay, defensive na po. Secret! Hindi ako bibigyan ng komisyon. O, Margaret, pero hindi ka doktor. Si doktora lang, no? Mary, okay. Ikaw naman, sige nga, magkano komisyon mo? Unang-unang komisyon na kinita mo? Actually, ang unang commission ko ay bumenta ako nung...
Kasi I'm a accounting graduate po eh. So I really don't know talagang may bumibili ba ng property na halos 10 million, 15 million. So, in blessing naman ni Lord, alam mo, nang una kong benta, almost mga 12 million na first transaction. Wow, talaga? Oo. To 3%? So, yes. May kahati pa din ho naman ho. So, 50% lang ho nung ano. Gaano katagal mo namang tinrabaho yung deal bago siya lumusot? I think less than 3 months. Wow! Ang gagaling nyo naman! Bless lang Parang gusto ko po. na mag-broker. Ang Right galing network naman. lang ho, ma'am. Actually, it's a right network lang din ang pinaka-importante din po. O kanina nga kinikwento ni Doktora Mary, tatanungin ko rin ito mamaya kay Julius. Sabi niya kasi, pag nagbebenta ka raw, kailangan marunong kang, hindi mo ginamit yung word na to pero ako nang gagamit, anggulo. Parang aangguloan mo yung binibenta mo, laalandian mo yung kwento mo, para mas maging kaaya-aya, no? Mas maingganyo yung bumibili. Ano yung mga tips mo? Sige nga. Actually, Paano ko gagandahan yung, paano ko isi-sales stock? Paano ko ano yung, kumbaga sa anggulo, ano yung madalas ninyong i-anggulo? Yung lokasyon ba? O yung life story nung, ay naku, alam mo yung may-ari nito, sinura uno dating nakatira dito, di ba? Minsan may mga ganun eh. ang pinaka-importante is really the needs of the buyer. So, yung buyer needs ang importante kasi even though how nice is the property, if hindi naman mag-shoot din sa buyer's requirements and budget, Kahit anong ganda ng anggulo mo, angulo, anong useless. talaga mahirap din ho. So, you have to familiarize talaga ano yung mga kailangan ng client mo para makapag-offer ka ng tamang property for them din also. Okay, Julius, anong mga iba mong dagdag na tips? Agree ka kay... Yeah, I do, no? Ang specialty o naging forte ko kasi yung mga commercial, pero itong mga nakaraang mga commercial lots, no? Karamihan naman dito na mga nasa urban, yung mga area na yung bang magugulat ka na lang na ang may-ari pala si ganito, tapos binibenta na niya kasi hindi niya maasikaso. So, these days, pag nakakita ka ng ganitong property, yun ang madaling i-offer natin sa mga buyer. Ngayon, the reason why I joined the network, by the way, dun sa Rebap, no, I was also the national president, past and chairman. Napansin ko doon na through networking, mas madali kang makakabenta. Meaning to say, broker to broker, no, ibig sabihin kung yung inventory mo, yung listing Listahan ng mo, property mo, sa'yo mo lang, sarili mo na at maghahanap ka ng Swapang ka. buyer. So, matagal. Pero kung isi-share mo yan doon sa co-brokers mo, mapapabilis. And that's brokers networking. So yung dito pala sa industriyang to, hindi ka pwedeng swapang. Kasi gusto mo lahat ng komisyon sa'yo lang eh. Kaya ikaw ang maghahanap ng sarili mong buyer. That's Matagal right. yun. Matagal yun. Kaya sinasabi nga ni Margaret kanina, yung sharing, yung share ko lang yun, 50% lang yun. Kasi merong mga kasunduan yan na kapag nagbenta yung property, may buyer's broker, may seller's broker, hati sila 50-50. Tapos yung ding mga nagre-refer, no? May commission din yun. Kahit Mga ano. referral fees. Oo, and, referral fees. yeah. Ano ang magiging advice mo? Kasi sabi ni Margaret, kailangan alam mo yung pangailangan ng buyer. Diba? Sa gulat ako, sabi mo, ngayon, commercial lots ang iyong Yes, specialize. So, may halimbawa, specialization pala yan? oo, kasi medyo dalawang klase kasi ang pagbebenta ng property o pagbibili, no, through brokers. May tinatawag na brokerage. Yun yung may mga ang nangyari, kaibigan mo, kamag-anak mo, gusto niyang ibenta. So, yun yung sinasabi nating brokerage. Meron naman project selling, no, yung sa developer, magbebenta ka naman ng mga condominium nila, townhouse. So, yeah. Sa commercial naman, iba naman yun. Kung property, let's say, along EDSA, marami naghahanap dyan. So, maganda yung kapag ikaw yung naging selling broker, owner, mas Pag-aagawan ka. Pag-aagawan ka and the right price. Minsan naman kasi, yung mga presyo naman, sobra naman taas para. Oo. Yeah. So ano yung pinaka, I'll ask also Dr. Mary later, ano yung pinaka mahirap? Yung commercial o yung property selling o yung sabi mong brokerage? Depende. Kasi dapat mag-concentrate ka lang o mag-focus ka sa isa. Talaga? Matagal yung commercial. Oo, kasi ang commission doon, syempre, malaki.
Pero kung Mas nagkakaroon konti ang naghahanap ng commercial at konti ang konti, nagbebenta. oo, konti. Kasi yung even the investors, konti lang yan. Kasi malaking tracts of land yan. Ganun ba yun? Yung tax of Kaya- land, per square meter, napakamahal. Isang hundreds of million. Ano. Pero bakit ka mag-specialize doon? Eh di matagal kang walang kita. Pag di ka nakakabenta, eh di sana lahat na lang para kang department store. Yun ang my hometown marketing tsaka yung rehab. So yun yung company na tinayo na parang one-stop shop na you can sell almost everything in regards to the property. Yun yung tinayo ng mga Gao family. Ito mga Okay. left and right na kasama ko. Oo nga. Sila founders nun eh. Ikaw only thorn. Yeah. Dr. Mary, yung kinikwento nga ni Julius, no? Yung pag hindi ka ba lumapit, hindi, yung unang-unang tanong ko, pag lumapit ako sa isang grupo, tulad ng grupo nyo, no? Paanong komisyon, pinaghahati-hatian doon sa grupo ninyo? Actually, meron kaming dinesign na commission matrix. The commission matrix, yung distribution nun, is malinaw per scenario. Halimbawa, direct po ako, direct din yung nag-inquire sa akin, so we go 50-50. Halimbawa namang may negotiator, so sometimes the negotiator gets 20%, yung direct sa buyer gets 40%, and yung direct sa seller gets 40%. So, ang commission matrix kasi ng brokerage, walang standard. But definitely, itong mga bagay na to is napag-uusapan naman among sa mga broker. That's why before mag-enter to transaction, lalo na minsan cadena de amor, no? We have to sit down. Ano yung cadena de amor? Yung maraming broker, medyo ni-refer ni ganito. So, maraming, so we need to sit down, come up with memorandum of agreement. This will be the sharing. So, ito yung para try, away. para walang away. So, ang ginagawa naman natin, since that ang aming kumpanya, kagaya nga ng banggit ni Julius, na ang kumpanya ho namin is maraming departamento. We have 12 departments po. So, we have the legal department para kung meron legal problem, meron somebody to attend. Meron kaming appraisal department na kung meron silang gusto ipa-appraise. Meron kami engineering department na para umattend pag may mga technical problem. Kunyari, merong overlapping or kailangan i-subdivide yung title. So, meron din kami property management. So, dito lang din ang office namin sa Quezon Avenue po. Masalimuot din pala yun, ano? Opo. So, tapos kailangan niyang upuan niyo muna, no? Bago mabuo, bago mag-push through, no? Yes, kasi kung hindi, minsan nanganganak, dumadami yung taong cashier. So, we need really to sit down to polish. Para, right from the start, may agree, alam na ng bawat isa kung ano yung share nila sa komisyon and ano yung load ng trabaho. Kasi kailangan i-divide din namin trabaho. So, kami magbabayad hanggang BIR. So, pagbayad naman ng transfer tax registration, isa, sa ibang grupo naman. So, yung mga nakikinig po sa atin, na mga brokers, gusto nilang sumali sa grupo nyo, nako, paano sila sasali? Baka puro magaganda lang at magagwapo at may pera na ang pwedeng sumama. Anong pwede nating sabihin sa Opo. kanila? Welcome po sa amin lahat ng mga broker. Actually, brokers friendly ang company namin since that meron kami iba-ibang BP. May BP per area po kami. So, may vice president kami for Laguna, for Cavite, for Baguio, para concentrated yung broker namin on that area. So, we also created a core group na yung BP namin on specialization. Kaya meron kami BP na nag-specialize sa bangko, may nag-specialize sa chain of store, may nag-specialize sa food chain, may nag-specialize sa chain of mga banks, no? So, yun ang departamento dun sa office namin. Yung rehab nga ang tawag namin, rehab. Kala nila, yung rehab ng mga addict po. Sa katunayan, addict, no? magbenta. Ayun, yun ang magandang addiction. Real estate hub. Oo, magandang addiction yun. At ano naman po, Margaret, anong masasuggest mo na, kasi syempre sabihin ng mga ibang broker, ano naman makukuha ko dyan? Baka naghanap lang ako ng ka-share sa akin commission. Actually, Anong advantage? Actually, sa atin right now, we have to share blessing Kasi it's very important na i-share out din natin mga listing natin sa mga tamang partners Kaswapang, natin. no? Oo, kasi mahirap talaga maduplicate sarili natin sa traffic ngayon, sa mga dapat natin i-double check sa mga property na binibenta natin. We have to have a co-broker or network broker na talagang
tutulong sa atin magbenta. Kaya nga maganda rin mag-join sa association, no? So, sa RIBAP and PAREB and other associations na talagang makakapagtulong din sa kanila mag-market ng mga property nila. Kasi, for example, may property ka dito, may taga Quezon City ka, pero may client ka na nagpapabenta ng sa Cebu. So, parang ang hirap i-market pag wala kang network. So, that's why we always encourage din na sumama sila sa isang grupo na talagang magtutulungan ho. Okay, anong advantage ng paglapit ng networking sa pamamagitan ninyo, no? Kumpara sa pagkukuha ng internet connection, ng Facebook, friends. Alam niyo naman yun, di ba? Sa technology, Instagram ko yung bahay kong binibenta, ay di lahat na nang nakakita, pwede kong maging, mga prospects, di ba? Prospective buyers. Pero bakit kailangan ko pa rin ng mga broker na tulad ninyo? Sa association po kasi, at least, meron sense of accountability, may sense of belonging, no? Meron members na may isang mga officers and mga policy, mga code of ethics na sinusunod. So, pag nag-join ka ng association, meron kaming regular monthly meeting. So, through this, nagsishare kami, may naghahanap sa akin, may nagbebenta, so we exchange listings. So, yung isa sa mga advantage. And meron kang mga pwedeng malapitan in case na meron kang kailangan at hindi masyadong public kasi pag minsan masyadong hindi mo actually kilala. Control na, yung mga nagbabasa, no? Julius. Number one is yung due diligence. No? Kapag ikaw ay licensed broker and you belong to one of the associations na bagay, RIBA, PAREB, ganyan, hindi katulad ng mga nag-i-internet marketing o yung mga sa social media na magugulat ka na lang na yung palang property may problema. So, meron palang yung iba ginagamit lang sa scam or whatever. So, kung bibili ka talaga ng property, dapat talaga sa mga licensed broker. At importante may license? Yes. Marami rin kasing brokers, di ba? Yung kinikwento ka kanina kay doktora, minsan sa parlor, ang daming mga nagbebenta-benta ng kung ano-ano doon. Pero yung mga licensed brokers, anong advantage? Anong difference? Meron na kasing batas ngayon na yung Republic Act 9646, 2009 lang yun. No? Now, it's a Real Estate Service Act. Doon po yung kapag ikaw ay isang ahente at hindi ka accredited sa isang broker, yung broker hindi lisensyado sa PRC, so yung agent dapat accredited din, parang lisensyado rin sa PRC. Kapag may nahuli na hindi siya lisensyado, yung sinasabi niyo sa mga boutique, sa mga parlor, nagbebenta, pwede itong pahuli. At ito yung tinatawag natin mga colorum, mga ahente del calle, na meron ng batas, meron ng sanction po yan. May kulong din mo yan. Halimbawa, na nakita na talaga siya ay nagbebenta na hindi naman siya broker, pwede mo siyang makulong na 1 or 2 years at meron din siyang fine na 100 to 200,000. So meron mo tayong batas na Yung gano'n. mga di ba yung mga housewife, yung mga homemaker na sa bahay, di ba? Dahil sa mga ami-amiga, di ba? Yan yung mga connection lang nga yan. Sabi nga yan ni Margaret di porke hindi siya lisensyado, hindi na siya pwedeng kumita kahit na nakabenta siya ng property. Okay. So ngayon, unless na pag nagpahuli siya at may nagreklamo sa kanya, she will be accountable. Pero ang gawin na lang niya, siyempre, hindi naman siya license, i-refer na lang niya sa mga licensed broker. Tapos mag-usap na lang sila kung paano sila mag-sharing ng commission. Ano bang gagawin ng isang licensed broker? Anong additional work ba niya? So, kunyari, kaibigan ko si Margaret, malinaw na, talagang akin naman yung, ako talaga yung may contact din doon sa may-ari, di ba? Tapos, bumibili si Margaret. So, binenta ko sa kanya. O kung licensed broker, meron pa bang added value? Meron pa ba siyang dagdag trabaho na gagawin na hindi ko kayang gawin? Number one, yung documentation. Unless na pinagawa mo sa broker din o sa lawyer, no? Dito kasi minsan nagkakatalo. Kapag nagbenta ka ng property na mismo sa title pa lang, merong problema, technical description, etc. No? Hindi naman nababasa na naiintindihan ng plain housewife yun. She needs training to do that. Pangalawa, kapag nagbenta ka kasi ng property na may problema, siyempre, yung buyer mo naman, mananagot ka. So, ayaw mo pumunta sa sitwasyon na at the end of the day,
ikaw na nga nakabenta tapos nawala pa, no? Because of certain problems. So, meaning to say, there are minor or major things that you will encounter kapag hindi ka talaga trained and you're not a licensed broker. Margaret. Kaya that's why I'd like to encourage yung mga nag-ahente na wala pang lisensyado to registered already. Kasi talagang, hindi na tayo lulusot din sa PRC eh. Talagang manghuhuli na rin yun eh. Also, syempre, unfair naman din sa mga nakapag-take ng broker at saka mga nagpalisensyadong mga ahente. It's very, minor lang naman ang requirements to be an agent eh, no? So, at least 2 years college ka, no? And then you have to take a CPD review. So parang it's a, pag 2 years college ka, 12 hours lang na review. And then you can take a... Magkano bayad doon? Meron bang mga fee? Minsan may mga nagkakandak na mga... Kailangan umattend lang sila mga service provider na under PRC po. Like Pare, Bribap. So, yun doon sila mag-review. Apo, doon lang Sabi mo 12 hours. 12 hours lang, more or less. Minsan naghahalaga lang ng 2,000, 1,500, 1,800. So, it depends kasi kung saan kinandak din yun, yung review na yun. Sometimes baka sa hotel, mas mahal, sa Jollibee lang, di mas mababa ang magiging cost nila. But it's very important for them to take the license agent po. And actually, this will be the last year for the kung sinong gustong mag-take ng broker's exam. Next year will be the last year. Kasi after next year, it will be a 4-year course na rin po siya. Talaga? Opo. Ngayon, gano'ng katagal lang? 12 hours? No, ngayon, to take a licensed Yung review broker is po. 12 hours. For sales agent po. Oo, for sales agent. Pero for a licensed broker, to take a Anong difference licensed ng broker, sales agent sa licensed broker? sales agent kasi must be under a licensed broker ho. Kasi isang broker ho, 20 sales agent lang ang pwede nilang i-handle po. Para na monitor din ng mga broker ho, yung mga ginagawa ng mga ahente. Kasi ang real estate ho, napakalaki din ang money involved ho. So we want to protect the buyer also and also the seller. Kaya nga, as middleman, as broker, we really need to check everything ho. Kaya pati ahente, monitor natin yan kasi any app na mali din ng ahente, it will be bounce back to the licensed broker ho. Maaaring matanggal yung lisensya ng broker if may mali na conduct na ginawa ang ahente po. So yung sales agent pala, lower in rank in quotation marks, compared to the licensed broker. So ang komisyon ng sales agent ay, may komisyon ba siya? It depends on the arrangement with yung broker under nagmahawak ko sa kanya eh. Ayun. Pero yung licensed broker, magkano komisyon niya? Usually kasi as licensed broker, sometimes 3% to 5% ang ratio dyan sa commission. Ang ceiling is 5%? Opo. So hindi ka pwedeng more than 5%? For the project selling, sometimes may higher pa rin ho diyan. So pag brokerage ho, minsan 5%. It depends on the naman. Sometimes may mga seller na elegante na nagbibigay ng 8%, 7% kasi nagra-rush din sila ibenta din yung property nila. Naku, ayan. So, yung mga naiinganyo na ho dyan, biro nyo naman, ang lalaki ng kinikita nitong ating mga bisita. Kailangan magpapansit. Mamaya sa pagbabalik, kayo yung pong mga tanong sa pagbabalik po ng Radyo Negosyo. When you're best friends, your favorites are their favorites. Crush? Chatting. Toads? Hobby? Staring at chatting. Nice. Burger? Quick shish. Again, favorite burger. Big Mac. Quarter pounder. Spicy. Get everyone's favorites in one meal. The new McDonald's BFF Burger Bundle. Choose from 7 burgers and get Coca-Cola drinks and BFF fries, good for 4. Big French fries. Best fries forever. For just $5.59. Save as much as 251 pesos with the BFF Burger Bundle. Call 86236 for McDelivery. 30 minutes guaranteed. Ang reseta para sa masayang buhay galing sa daddy kong doktor. Sabi niya noon, kung para sa pamilya, piliin lagi yung pinakamabuti. Tulad ng The Generics Pharmacy. De kalidad na, mabis at abot kaya pang mga gamot. Vicky Morales po, basta Generics, The Generics Pharmacy. Ang resetang sigurado mag-generics. Magre-reseta ba si doktor na masama sa'yo? Basta generics at gamot pang maintenance, TGP, The Generics Pharmacy. Nandito ang reseta ng doktor na with over 1,600 branches nationwide to serve you. Positive! Bakit parang nababahala ka? Gusto mo bang baby boy o baby girl?
Kahit ano, basta healthy baby. Naku, sana hindi ako magkaroon ng high-risk pregnancy sa edad kong ito. Magpakonsulta tayo sa Magandang Gabi Doc sa Huwebes 8:30 p.m. Hatid sa inyo ng Medical City. Dito lamang sa DCMM Radio Patrol sa Istrenta. 28 taon nang una sa balita, una sa public service. Sa loob ng 28 taon, Halos mag-aalim na oras na itong walang pukla sa bakbakan sa pagitan ng MNLF at itong tropa ng pamahalaan. Normal hong lalagana ang peace agreement on the Bangsamoro. ang mga balitang pinag-uusapan. I believe the discipline on highlights to implement yourself are showing excellent discipline. First-hand interviews sa mga pinakabigating mga panauhin at in-depth na pagtalakay sa mga headline. Grupo ito, pamilya, barka-barkada, mula mga pilgrimo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dito mo unang napakinggan. Talagang sobrang lakas nung pagsabog at di nagkalat ng mga bala dito sa aming halapan. At ngayon, kasama ang buong puwersa ng ABS-CBN News. Una, sama-sama, buong puwersa. DCMM Radio Patrol sa Istrenta. 28 taon nang una sa balita, una sa public service. Radyo Negosyo, Radyo Negosyo. Nagbabalik po ang Radyo Negosyo at pansamantala pa rin pong humahalili kay Carl Balita. Jean Castañeda po. O, nandiyan si Carl? Nasa linya si Carl. Carl! Hi, Jing. Magandang gabi. Salamat. Alam, I'm here at Jakarta, Indonesia. Bahagi ako ng delegation ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ng National Capital Region. Dahil alam niya, paparating po yung ASEAN Economic Community sa 2015. At ang isang malaking bansang tinitignan natin na magiging bahagi ng integration na ito ay ang Indonesia, Jing. Kasi imagine mo, ang populasyon ng Indonesia ay 216 million. 260 million kumpara sa akin ay 100 million lamang. Ano? Oo nga, So para sa negosyo, malaking bagay ito dahil yung kanilang merkado ay tunay namang napakalaki. At ito ay para sa mga negosyo hindi lamang sa Pilipinas, kundi ng buong ASEAN. Alam mo, Jing, I felt good ito ang 4 na araw na nandito ko kasi una sa lahat, ang mga Pilipino pala dito sa Jakarta specifically ay kilalang-kilala sa galing nilang magtrabaho. Ano? At maraming malalaking posisyon dito ang ino-occupy ng mga Pilipino at sila nagpapatunay na gaya ng ibang mga Pilipino sa ibang mga bansa sa mundo ay tunay namang nagpapasikat ang ating mga kababayan dito. Pangalawang kinagagala ko na ibalita sa ating lahat ay yung mga negosyong Pilipino ay pumapatok dito. Bigyan ko na example yung UYY Corporation, yung gumagawa ng uwishi. Sabay ito sila sa malaking snack factory dito sa Indonesia. At pinapatikim natin sa mga Indonesians yung panlasang Pinoy na nagsimula yan sa atin sa Pilipinas. Pero nararamdaman pa rin natin, Jing, ang pangangailangan ng hindi lamang ng government sector, subalit ng private sector din na paghandaan itong paparating na ASEAN Economic Community. Dahil pag hindi, ay talagang lalamunin tayo ng mga ibang negosyo na magmumula sa mga mas mauunlad na bansa tulad ng Indonesia. So ngayon ako'y nasa airport at pabalik na ako ng Pilipinas. Mamayang madaling araw ay dadating na rin kami. At Jane, ang sarap dito kasi milyonaryo ako dito. Daya! Ang dolyar mo dito, pag pinapalitan mo, yung $100, pag pinamalitan mo dito ay 1,100,000 mahigit, no? Kahit naman dito, Carl, milyonaryo ka naman eh. Ikaw naman, papahambol ka pa eh. Ibang level ang milyon natin dito. Pero pag Diyan, bilyonaryo ka. bumili ka ng tanghalian, 30,000. O, dito, milyonaryo ka lang. Diyan, bilyonaryo ka. Ang walang tangali. Ay, pero alam mo, Jing, seryosong usapan ito, na ang paghahanda para sa ASEAN Economic Community na mangyayari sa katapusan ng 2015 ay hindi dito, alam mo, ito'y kasing seryoso usapang traffic, ito'y kasing seryoso ng usapang LRT. Dahil ang napapaloob dito, Jing, ay hindi lamang po yung yung detailing natin sa Pilipinas bilang mga goods at serbisyo, kung hindi yung kakayanan ng ating mga lokal na negosyo na sumabay sa pagpasok ng ibang mga goods and services
galing doon sa 10 bansa sa ASEAN. At ang pinakamalaking potential ay nandito sa Indonesia, pagkamat ang pinakamalaking threat din dito sa ating mga negosyo dito sa Pilipinas ay mga manggagaling din dito. Kaya ikikwento ko ng mahaba-haba ang aking experience dito. Pero alam mo, Jing, ang pinakamasarap na pakiramdam yung masasabi kong ang sarap maging Pilipino. Ano, at masasabi ko pa rin kahit sabihin mo mas mayaman sila, sabihin mo mas malaki sila, sabihin natin mas maunlad sila, ang sasabihin ko, ang ganda pa rin ng Pilipinas. Ayan. Mas malala ang trap. Yun din, ha? O, tama ka dyan, Malala rin Carlo. ang traffic dito. O, sa pagbalik mo, ha, dalan mo kami ng pasalubong at syempre, mas marami pang kwento at mas marami pang mga natutunan mula sa iyong trip. Ay, ang isang strategy na natutunan ko gusto ko ibahagi sa Radyo Negosyo, alam mo naman, positibo ang ating programa, ay, ano yung sarap na makikaisang Pilipino, dahil dito, pag pinag-usapan ng pagiging Pilipino, ang nababanggit nila, pinupuri nila ang galing nating magtrabaho. Pinupuri nila ang ganda ng Pilipinas, maski pa kanila nang gagaling yun. At ako lamang na lamang tayo sa English. Alam mo dyan sa atin, yung mga tricycle driver, mga taxi drivers, tindera, makaka-English, dito po, mismo hotel, hirap na hirap kami makipag-usap. Palagi ko, bentahin natin yan sa ASEAN. At magkikwento pa ako naman sa mahaba next week, pero rest assured na ang Pilipinas pala handa kung lalo tayo maghahanda at tayo ay napakaganda ng bansa natin napakagaling natin mga Pilipino. Salamat, Jay, sa pagbabantay sa Radyo Negosyo at sa ating mga kababayan. Ang masasabi ko lang po ay maunlad ka Pilipino, mayaman ka Pilipinas. At regards daw sa mga pamilya ng 40 tao na nandito ngayon sa Indonesia na maaaring nakikinig ngayon, yung kaibigan natin si Atty. Melgar and family. Nandito sila Mr. Danny Sanchez. Maraming salamat po. Okay, thank you, Carl. Naku, tulad nga po nung sinabi ni Carl, no, kailangan talagang paghandaan po ng ating bansa itong ASEAN integration na sinasabi nga. At Julius, even in the real estate pala, no, industry, merong ASEAN integration component. Industry. No? When you say kasi ASEAN, member country siya, 10 yan. Isa na nga ang Pilipinas dyan. Ano siya, kailangan yung i-consolidate niya yung strength niya na para lumaban siya sa world market. So sa region. Okay. Papadala. May take home. Saan? Wala. Wala na magdadala. Wala yung ano. Live stream. Okay, tomorrow is day time to refresh ourselves. The promises of God's. Refresh ourselves. Meron mga kanya-kanyang discount kasi marami mo tayong mga developer na sumali dito sa ating expo. Marami din mga bangko na nag-participate ho dito. Okay. Ano naman yung, so ito, ano to, no, libreng entrance, so walang admission fee. Okay, so this is both for the brokers And non-brokers. Okay. At mga investor, because meron din tayong mga investment talk like fixed income, forex, equities, mutual fund, and estate planning. So kahit hindi ka broker, makikinabang ka dito Yes. sa inyong expo. Marami ho sila matututunan since lahat ho ng mga bisita natin is expert. Kagaya ng Asian Development Bank is darating din po para to talk about the regional financial market outlook and its effect. Okay. So ano yung mga programs niyo on a per day basis? Meron ba kayong website para doon na lang nila silipin? Yes. 3 araw to eh. Apo, ang website po namin, www.rehabexpo, expo.com. So, they can register online to win the prize. Marami ho tayong pakulo at marami tayong mga discount.
Meron din po Kung may bahay ako na una mag-register dito. Opo. Okay, and then may dadagdag ka, Margaret? So, invite ko lang yung mga gustong umattend ho doon dahil kumbaga dito marami silang matututunan, madami silang makikitang magandang investment, marami silang mapupulot na iba-ibang negosyo na maging broker sila or maging licensed agent because Philres will conduct their CPD there. So, Para will also conduct their CPD also there and also para sa mga ibang mga gustong magpabenta ng property, nandun ho kami to assist them. And also sa mga legal counseling doon, we have 3 lawyers to attend with them po. Sa mga naghahanap din ng property, pwede din Apo, sa mga naghahanap ng property. At saka yung mga gustong mag-promote ng project nila, ng mga property nila doon sa expo namin, they can call us up para at least mas ma-promote ho. Kasi we have partner also with in Singapore yan, no? So they will also come up with the project from Singapore and also from Cambodia po. Anong number nyo para tawagan nila kayo? Aha, so they can call us up at 0917-84-73482. Madali yung tandaan kasi ang aming lahat ng network ko meron kami. The first 2 number is 84, then rehab po, REHUB. So kagaya sa Globe, 0917-84-REHAB. Sa Sun naman po, 0925-84-REHAB. And yung sa Smart po, 0918-84-REHAB. And ang beneficiary ho natin dito is ang Bantay Bata. Bantay Bata. Ako, maraming salamat ho. O ito Foundation. yung mga text questions po ninyo. Ayan, binanggit na kanina ni Margaret, no, yung pagiging broker. Kasi yun yung tinatanong niya. Paano po maging licensed broker? At ano po ang mga qualification? Galing kay Art San ng Paco, Manila. Okay, Kailangan ba, college level? yes, by law, meron tayong yung binanggit ko kanina, Wesa, no? Dapat college graduate ka. Sa ngayon, any course, basta PS degree, 4 years graduate ka. So, you can take a review and then... Sa 4-year course. 4-year course, no? Okay. Take a review sa broker, and then pag pinasa mo, then you become licensed, no? So, ganun din sa appraisers and then consultants, yun ang mga sales persons na sinasabi, hindi na sila kailangan ng exam. Siya na, yung broker, kapag yun ang kukuha ngayon, magpapa-accredit ng mga sales person at agent sa PRC. Gaano kadalas po yung exam? Twice. Actually, magkakaroon kami ng review sa office din namin, rehab. It will start on September 6 din, no? So, it's every Saturday. It will be conducted by Rebap National. So, kung gusto din nila ho mag-take ng review, to take the, pakitawagan lang yung sa office namin para ma-coordinate namin, para mabigyan din siya ng slot. Kasi very limited din lang slot natin ngayon. Kasi last year na ho, next year, ang exam ho natin for Gaano kadalas broker. po yung exam? Once a year lang for Once a broker. year? Ano For ba? broker ho. Pero for appraiser, once a year din ho. For consultant, once a year lang din ho. O gaano ng buwan? So, March ang exam. The start ng review is September. So, it's 120 hours kasi kailangan mapuno ho nila. Okay, o yan narinig mo na ha, Artsan. Next, galing kay Ferdy, isang guro. Ano po ang mga steps para maging isang real estate broker? Ayun, sinagot na nila kanina. Need po bang mag-study? What school? Paano naman po ang pagiging agent? Paano yung mga hindi, sabi mo kasi kailangan 4-year course, di ba? Ilang taon na siyang out of college or college dropout. So, paano yun? May pag-asa pa ba yun na maging broker? Kailangan pa niya bumalik pa sa kolehiyo at kumuha ng degree? Yun nga kasi by law na talaga na you have to be a college graduate. Ang matindi pa dito that I think this will be the last year, sinabi nga ni Margaret, no? Kasi kailangan, kasi meron ng BS degree called Bachelor of Science on Real Estate Management. It's a course na in-offer na niya sa different schools. So before you become a broker, Kailangan matapos mo yung 4-year. tapos yung 4-year course na yun, then take up the exam bago ka maging broker. Sa ngayon, wala pa yun. The last year, kaya samantalahin na nila na mag-review na sila if they are college graduate. Okay, problema, pag hindi college graduate, wala talagang choice. Okay, next, ano pong magandang strategy to sell a property lot o a lot inside an industrial area in Imus, Cavite, pero residential yung papasok ng main gate. Yung total land area or lot area is 1,935
square meters. Galing kay Arman ng Pateros. So, yung property kasi nasa loob ng residential. Meron kasi tayong tinatawag na zoning. So, importante rin yung classification ng property is nauukma dun sa zoning na binigay ng government. So, kung halimbawa ang zoning dun is residential, although ina-allow din sometimes ang conversion. So, may process uli yun na kailangan makomply and it all depends na hindi lahat ng residential na convert into industrial or hindi lahat na agricultural lahat na convert sa industrial. So, meron tayo iba-ibang mga munisipyo na nag-a-allowed at meron din mga ibang hindi nag-a-allowed at meron din mga iba na naka-freeze. Ayun, okay. So, Arman, kung may mga tanong ka para maurirat natin tong isyong to, pwede ka mag-text or tumawag dun sa iba't ibang mga network, no? Pero 84 Rehab, no? Yes. Yung last few numbers. So, they can call you, no, to inquire. Opo, and anytime pwede mo silang bumisita sa aming office sa 12 Quezon Avenue. Ayun. Malapit sa Welcome Rotonda. Actually, continuous yung recruitment namin sa mga gusto maging agent. So, pumunta na sila ng Wednesday, 1 o'clock. Meron tayong seminar parate na libre naman to and dito marami rin silang matututunan at marami tayong mga opportunity na pwedeng ibigay. Kagaya nga din ng ibibigay natin na opportunity dito sa ating expo, meron din ho dun na job fair. No? So, sa mga naghahanap ng trabaho, gusto maging ahente, gusto maging broker, so pwede silang dumalo dito para maano nila yung job fair natin. And the same thing, meron din ho tayong subastahan. Property auction na i-conduct ni Noli Aleje Subastahero. It will be on Sunday. So, for the proper program ho ng Expo, better go to our website po ulit. Kung banggitin ko lang ho, www.rehabexpo.com. Yes. At yung kanila nga pong event, September 5, 6, 7 sa World Trade Center at pwede po i-check nga yung kalang website para sa mga detalye. Naku, maraming salamat ha, si Dr. Mary Gauso, of course, si Julius Topacio at si Margaret Gao, na hanggang ngayon natin alam kung sino mas matanda sa kanila. Ayan, alamin. O, salamat po at sa uulitin. Marami po tayong natutunan. Di pala ganun kasimple. Ano, kung magbebenta ka ng property at ikaw ay magiging broker. Pero sulit naman dahil malaking kita. Diba? O basta masipag ka, sabi nga ng ating mga bisita. So, wag po rin po kayong BBTO dahil susunod na po ang si Peter Musni at si Pat P. Daza sa Teka Muna. Jing Castañeda po, pansamantalang humalili kay Carl Balita.